Akala nyo ba ang hirap ay isang expression lang? Sa video na to, sisilipin natin ang mga bayan sa Pilipinas na literal na gutom sa oportunidad. At syempre, sa pagkain. May mga lugar pa pala na halos buong populasyon ay naghihirap. Pero teka lang, hindi lang to kwento ng lungkot. May pag-asa rin. Kaya, simulan na natin. Ng mga yun, sa farthest barangay 12 hours. No? Para lang makapunta sa palengke. Mr. D. Gaano nga ba kahirap ang mahirap? Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang poverty threshold ng Pilipinas ay 13,873 kada buwan para sa pamilyang may 5 miyembro. Ibig sabihin nito, kung mas mababa ka riyan, technically, mahirap ka. At alam mo ba, D-Fam, sa Pilipinas, may mga lugar kung saan halos buong populasyon ay kabilang sa mga pinakamahirap. Hindi lang to basta mababa ang sahod, kundi kulang sa kalsada, tubig, kuryente, at minsan kahit sa pagkain. Number 1, si Ayan, Zamboanga del Norte. Grabe to, D-Fam. Noong early 2000s, ang si Ayan ang tinaguriang poverty capital of the Philippines. Ang poverty rate nila ay 97.5 noong 2003. Halos buong bayan ay below sa poverty line. Pero, ang good news, dahil sa mga projects ng LGU, gaya ng pagsasaayos ng mga kalsada, paggawa ng health centers, at livelihood training, unti-unti itong bumababa. By 2017, lahat ng barangay nila ay na-declare ng above the poverty threshold. Good job! At number 2, Pagayawan, Lanao del Sur. Ito namang Pagayawan, isa sa pinaka-isolated sa Lanao del Sur. Noong 2018, ayon sa PSA, ang poverty incidence ay 89.6%. Sobrang kulang sa access sa basic needs tulad ng tubig, edukasyon, at kuryente. Dahil sa conflict at kakulangan sa infrastruktura, hirap silang makakonekta sa ibang bayan o makapagbenta ng produkto. Ang karamihan ng kabuhayan dito ay subsistence farming. Sakto lang makakain, wala nang susobra. Number 3, Mama Sapano, Maguindanao. Kilala ito dahil sa isang madugong insidente doon. Pero, alam nyo ba na ito rin ay kabilang sa pinakamahirap na lugar? Sa ilang taon ng data mula sa PSA, mahigit 70% ng mga tao rito ay below poverty line. Ang dahilan, armed conflict, kulang sa basic services, at mababang edukasyon. May mga lugar pa rito na umaasa lang sa solar panels para magkakuryente at halos wala pang maayos na health center. Pero, bakit nga ba sila mahirap? May ilang factors na paulit-ulit sa mga lugar na ito. Number 1,
isolation, malalayo sa kabihasnan, at walang maayos na daan. Number 2, kakulangan sa infrastruktura, walang ospital, paaralan, o maging kalsada. Number 3, kaguluhan, armed conflict o historical na gulo. Number 4, kawalan ng access sa edukasyon at trabaho. Karamihan sa mga residente ay farmers or laborers na kumikita lang ng 100 to 150 pesos kada araw. Sa lugar na gaya ng Siayan, patunay na kapag nagkaroon ng tamang support mula sa LGU, NGO at national government, kayang iangat ang isang bayan mula sa kahirapan. May mga programa ang DSWD at DILG gaya ng Kalahi, CIDSS, 4Ps at Build 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 na unti-unting bumubuhay sa mga komunidad na ito. So ayun nga D-Fam, habang tayo nagre-reklamo sa traffic o bagal ng wifi, may mga kababayan tayo na ang problema ay kung saan kukuha ng tubig o makakain. Ikaw D-Fam, isa ka ba sa mga arte o nakakaunawa? Kaya i-like, i-share, mag-subscribe at mag-comment na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!